I think 4 hours a day ako nag-work with 4 clients. So, umabot po tayo ng kulang 180 per month. Hi, Con! Hi, Coach! Kumusta? Grabe, it's been a long time. And after 7 years sa mundo ng Facebook advertising, kakamustahin natin yung naging journey mo. Bago yung Facebook advertising, ano ba yung ginagawa mo? Before kasi, tour guide ako sa isang resort dito sa amin. Tapos, naghihintay kung mag-abroad kasi yun ang sagot sa kahirapan before eh. Nung nabuntis ako, syempre no way na magtrabaho pa ng physical and traditional. Doon ko na alala yung online freelancing, which is back then, 2018. Talagang, akala mo scam pa. Coach, since magkakilala naman tayo dahil para tayong taga-Bataan, nakikita ko na rin talaga yung nagpo-post ka about online freelancing. Since college pa, magkakilala na kami ni Con. Medyo ahead lang ako ng konting kay Con. Ayan. Nung nag-start kasi ako ng online freelancing, then eventually nga ay nagturo na ako ng Facebook advertising. At yun yung nakita ni Con. And bigla niya akong naalala na i-message. Yun nga, sabi mo, kaya ka nag-message sa akin at naalala mo ang online freelancing kasi nga pregnant ka that time. Bukod dun, Con, ano pa yung naging reason kung bakit sinubukan mo itong online freelancing? Talaga, ang nakapag-enroll sa akin dun, Coach, is yung 6 digits salary talaga. Na parang, talaga, totoo ba to na dito sa Pilipinas lang, kaya ng 6 digits? Parang hindi naman, parang scam naman. Alam mo yun? Wala na tayong sugar coating dito. Talaga naman na way back nung mga panahon na yon. Wala tayong choice at yun lang talaga yung alam natin na para kumita tayo ng malaki. Pwedeng mag-business tayo, which is syempre kailangan natin ng puhunan or mag-abroad tayo. Malalayo tayo sa pamilya natin. Pag pregnant ka, hindi ka naman allowed na magtrabaho sa abroad din. Kung iisipin ko palang malayo sa anak ko, sa mga OFW dyan na magulang, ay sobrang bilib talaga ako. Kasi ako hindi ko kaya. Nung time ba na yun, Con, meron ka bang idea about online freelancing? Wala talaga, Coach. Ang online kasi noon pa nagkakakitaan yung mga scam na yung mga gold, yung mga kung ano-anong pinagbebenta. Ang thinking ko, yung mga online freelancing na work na yan ay part ng mga scam, ganon. Hindi pala. Nag-message ka sa akin, tapos nag-enroll ka. Kumusta yung learning experience mo nung time na yun? Ay, grabe. Parang isa ako sa mga nauna na makatapos ng course. Kasi ako ngayon, sa totoo lang, Coach, hindi ako masyadong updated sa course. Aminin ko yan. Pero sabi nga doon, trust the process lang. So, after siguro naman 40% na ako nung course, doon ko na naintindihan. And before, guys, walang website si Coach Dearly. Google Drive lang pinapadala sa Slack. So, imagine, ganun pa ka-manual ang mga pag-aaral. Pero, yung learning naman is gets naman talaga kahit even before. Tapos dun sa mga coaching sessions natin, nakaka-attend ka ba dun? Oo, Coach. Natatandaan mo pa, kung gaano katagal mo siyang naaral? Yes, tandang-tanda ko talaga yung mga first time na ganyan. Hanggang ngayon, di ba, na medyo natitiri-eyed ako pag naalala ko yung before. Parang natapos ko siya in less than 2 months yata, I think. Kasi Coach, mga anak ka nun eh. Pero I think isa ako sa mabilis, parang pangatlo yata kung nakatapos ka agad ng course mo. Kasi nga talagang diretso, nagbi-binge watch talaga ako kasi wala akong ibang kailangan gawin kundi talagang panoorin and aralin. Kasi gusto ko ding malaman, matuto at kumita. Actually, hindi pa siya tapos na tapos. Nagpapasa na ako ng mga resume sa onlinejobs.ph lang tsaka mga Facebook groups na tinuro nyo pa sa amin, Coach, nun. I think 2 months bago ko nakaland yung first client ko. Before pa yon, parang 20 rejections pa. As in 20 failed interviews. Parang i-interviewin ako, may biglang itatanong, hindi ko alam, ay ala, dead end na. Pag after ng interview, syempre lungkot, ganyan. Pero after kong malungkot, research ako, ano yung tinanong sa akin na hindi ko alam. Kung maka 20 interview ko ba naman na failed, hindi ka pa makahanap ng client, di ba? Parang dapat naaral mo na kung ano yung mga kulang sa'yo. Until, ayun na siya, ang aking first ever client. Nag-start ako sa kanya November 27. Kapapanganak ko na ang 2 days. Yun, talaga kaya hindi ko makakalimutan. So, ibig sabihin, Con, bago ka manganak, na-interview ka na niya? Yes, na-interview niya ako. Tinanong niya lang ako, sabi niya, do you know this and this? Yung mga basic lang actually. Sabi niya, okay, tapos na, 8 minutes lang. Sabi ko, tapos na. Tapos bigla siya nag-email, sabi niya, tanggap ka na with gantong rate. Nag-start na kami kinalunisan.
Friday yung interview nyo. Saturday kaya nanganak. Something ganun, coach. Nanganak ako. Kaya nag-aalala ko, gusto ko nang umuwi, buti normal ako. Tapos after 2 days, na nanganak ka, nag-start ka na mag-work. Yes po, nag-send na siya sa akin ng mga task na gagawin. Ang maganda lang sa kanya is, sanay siya sa Loom video. So, gawin mo to. So, ako naman, okay. Tapos, nung una kasi, coach, is 3 to 4 hours lang ang time ng work. So, kaya. Total, puyat ka na rin naman no dahil kapapanganak. Yung client mo ba na to, ay client mo pa rin hanggang ngayon? Yes, hanggang ngayon sobrang tonto ako dahil client ko pa rin siya. Dumaan na ang pandemic, pero kami, wow! Sana tuloy-tuloy. So, ibig sabihin, kung ilang taon na ang anak mo, gano'n na rin kayo katagal ng client? Yes, kaya sobrang, para siya sa akin talaga. Part-time siya, mag-work ako ng 3 hours, 4 hours pa rin yung bayad. Pero syempre, sa tinagal-tagal ko na sa kanya, na i-full-time niya na ako. So, ngayon, after 6 years, halos 1 hour na lang ako nagtatrabaho sa kanya. Kasi nga alam ko na yung mga dynamics namin. Pero, ang sahod ko ay buong-buo pa rin. Pang full-time pa rin. Bago ko makarating doon, nag-start ako sa maliit. And up until now, pag naghahanap ako ng part-time clients ko, pagka pinapasahod lang sa akin is $8-9, hindi ako nalilitan, hindi ako choosy. Depende pa rin sa trabaho. May iba na malaki talaga magpasahod ha. Pero ako kasi, okay lang sa akin, basta alam ko yung company na to, parang pang matagalan, pang long term. So, okay, pumapayag ako sa ganang rate. Pero gradually, nanghingi ako ng raise. May mga clients ka din bang nakukuha sa ibang platform pa other than onlinejobs.ph? So, right now, coach, more on Upwork na po talaga ako and referrals. Yung mga posting ko sa Facebook, nagbablog ako ganyan, kumakapal yung mukha. Dahil dun sa vlogging na yon, may nag-reach out sa akin na kaibigan ko. So, through referral. Kaya maganda rin yung posting na ganyan. Sila mismo yung lalapit sa'yo or kung di man yung mga kaibigan nila. Totoo yan. Sa Facebook media buyer, ano na yung mga task mo usually sa mga clients? Actually ko, sa 7 years ko ng field na ito, first 3 years lang ko makukonsider talaga yung nag-media buying ako na strategist talaga sa real estate niche. But then, nung medyo dumami na po ang anak ko, I want to do more. I have a different passion on creativity, on vlogging. Sa ngayon, fast forward tayo, junior media buyer na lang usually yung hinahanap ko na work. More on ads launching and creative dun sa ads. Which is, I think, one of my strength and edge din talaga. So, yun. Sa mga nagtatanong, again, disclaimer, hindi kailangan na creative ka pag ikaw ay media buyer. Not necessarily na magaling ka sa creative, pero as media buyer, kailangan meron kang eye kung okay ba tong ad na to or hindi. Grabe yung stability ng client, no? Hindi mo na-experience na totally mawalan ka ng client. Actually, hindi pa rin po ako ligtas dun sa stability ng clients kasi marami pa rin ako na experiences na parang humina yung business nila, so pati ako tanggal. Hindi mo mawala yan actually. Pero kailangan, sa field na to, prepared ka. Maghanap ka ng kahit 2 to 3 clients. Parang don't put your eggs in one basket din talaga. Isa sa mga challenges ko as a Facebook media buyer, minsan may mga nagkamali akong part and paano ko na-handle yon is, syempre, huwag mo na i-sugarcoat, nagkamali ka na. Talaga nangingina ako ng sorry nun. Sabi mo nga kanina, 20 na failed interviews, diba? Paano ka nag-move forward dun sa bawat failed interviews na yon? Alam niyo po, lalo nung una na ang dami kong failed interviews, parang wala na akong makitang job post, parang napasahan ko na lahat. Kada failed interviews ko, coach, nanlulumo talaga ako. Right after ko ma-shutdown na computer, talagang nakayukyuk lang ako sa kama. Pero saglit lang yun. Kailangan bumangon kasi ulit. Kailangan aaralin ko kung ano yung mga hindi ko nasagot dun sa mga interviews ko. Pag may mali na naman, ganun ulit. Laban lang ng laban din talaga. May time ba na tumanggap ka ng client na may time tracker? Actually, yung pangalawang client ko ngayon, at first naka-time tracker kami. Syempre, to be fair din sa kanya, magte-test kami ng waters, parang ganon. So, pag ganon, pumapayag ako. Pero eventually, kailangan maintindihan ni client na ang job ko as a media buyer ay hindi per hour. Yun, pagka eventually hindi siya pumayag or something, which is pumapayag naman pag napaliwanag niya lang ng maayos kung bakit ayaw niya ng time tracker. So, ang strategy mo is, sige, okay lang na may time tracker, but eventually, papatunayan mo sa kanya na hindi na kailangan ng time tracker. Yes, ganun ako, coach. Pagbibigyan ko ng chance talaga. Kasi madali lang naman bumitaw sa clients. Madaling umayaw din. So ako, try ko to. Kung ilang months, ilang weeks, pag hindi okay, so ayun, goodbye ng maayos. Okay. Kasi akala ng iba, client lang may karapatan na bumitaw. At two-way to, pwedeng si client, pwedeng ikaw yung
maging dahilan para mag-part ways kayong dalawa. Meron bang time na pumayag kang may time tracker and then eventually hindi siya pumayag na tanggalin yung time tracker? Wala pa, coach. Yun ang no-no sa akin. Yun ang boundary ko. Kasi may anak po ako. Kailangan ko mag-pause sa trabaho ko para i-cater din yung mga anak ko. Kaya naman ako nagtrabaho ng media para din naman sa kanila. So, ang prefer mo talaga na client, walang time tracker at flexible working hours? Yes. Yes po. Kung ganito yung setup ko, magkano yung rate mo? Ngayon kasi ang rate ko, fixed rate ako $10 per hour, ganyan. Meron ka bang tinatanggap na minimum? Halimbawa, kung si client ang willing lang siyang ibigay sa'yo is $500 per month. Parang pag sinabi niya na sa akin kung hanggang saan siya at hindi yun po pwede sa akin, coach, umaayaw na rin ako. Ayun. Paano ka umaayaw, Con? Ito naman, kasi laging naririnig lang, yung client lang yung matanggal. So ngayon, yung POV naman ng freelancer na umaayaw sa client. Nagiging honest ako, coach, kung ano yung nagiging hindrance ko kung bakit hindi na ako magpapatuloy. So, number 1 is yung rate. Number 2 is yung time. Pagka medyo gumagabi yung time, kasi ayoko nag-work ng madaling araw. May once na tinanggap ko siya, pinagtiisan ko ng parang ilang weeks. Hindi ako masaya sa trabaho. Mahirap kasi mag-no, actually. Pero pag na-assess mo na siya na ito yung mga boundaries mo, no na, hindi na. At saka ang dami pang clients na makukuha yung gusto mo. I think first 2 to 3 years, halos wala akong masyadong pinipili. Halos talagang kung ano yung hindi ko alam dun sa kailangan nila, aaralin ko. Kahit di ko alam, aaralin ko yun para makuha ko yung salary na gusto ko. Ganun po ako nung una. Again, no judgment do sa mga tumatanggap ng may time tracker, na night shift. Okay, pwedeng mababa yung tanggapin mo na rate and then patunayan mo na you deserve more or higher pay, diba? Yung mga nilalet go mo na client, Con, pag nag-goodbye ka na, okay na yun. May one time gusto niya akong i-hold. Ang ayoko naman sa kanya kasi panay siya may Zoom meeting. Parang gusto niya ako laging kausap para yung ideas tuloy-tuloy. Ganun yung owner sa akin kasi nakita niya siguro okay ako mag-ads ganyan. Kaya gusto niya akong kausap. Madalas kasi may team meeting na sa umaga. Mag-Zoom meeting pa kami ng kami lang dahil nga sa media buying ideas. Yun yung ayoko. Tapos parang nag-giveaway siya. Gusto mo gantong oras na lang. Ako talaga ayoko po. Ayoko talaga na may Zoom meeting every day. Ayoko kahit 10 minutes yan, 15 minutes hindi. Again, alam niyo po, December pa lang pinag-uusapan na namin ni Coach itong Zoom meeting. But, madami pong ganap talaga. Marami pangyayari sa buhay talaga. So, ibig sabihin ko, yung long-term client mo, hindi siya ma-Zoom? Yes, hindi siya ma-Zoom. Di pa kami nag-video call ever for 7 years. Really? Wala po, wala. Pero friend kami sa Instagram, nag-interact kami. Pero pagdating sa work, ewan ko, siguro ganun siya kagaan katrabaho. Doon sa loob ng 7 years na ikaw ay media buyer, freelancer, ano yung pinakamababa na rate na tinanggap mo at yung pinakamataas na rate na natanggap mo? Nung first year ko, coach, sa inyo, may tinanggap ako noon, junior media buying, tagagawa ng caption. $1 per caption. Pero parang papagawa siya sa akin ng 5 ad copies per day. First, kasing rate ko is $8 per hour. Malaki na po siya. Pero kahit ngayon na matagal na ako sa Facebook ads, minsan tumatanggap pa rin ako ng $7 per hour, $8 per hour. Pero, depende po yun sa job descriptions. Umaabot na ba sa 6 digits per month yung earnings mo? May times, coach, na umabot siya. I think 4 hours a day ako nag-work with 4 clients as media buying strategist talaga. Pag strategist kasi talaga, coach, alam mo naman, malaki talaga ang sahod. So, umabot po tayo ng kulang 180 per month. Pero hindi siya nagtagal because ako na mismo yung naglaylo sa pagiging strategist. Again, because of my dynamics na rin sa bahay. Kasi may mga anak nga. And again, marami po akong ibang gustong puntahan. So, sa'yo, Con, ano yung top 3 na na-achieve mo dahil sa freelancing? Top 3, of course, ito pong bahay. Biggest flex din talaga kasi biggest spend talaga. Yes. Na pinag-ipunan po. So, recently, nakalipat kami dito sa bahay at Tupac. Binili namin in cash. And then, yung Innova po namin, 1 year na lang nahuhulugan. 5 years to pay kasi. Third, na biggest flex ko dahil sa online freelancing is, ayun, marunong ako sa online business.
business and sa pagiging like affiliate. Alam ko may iba na sa online freelancing kahit wala silang Facebook ads or media buying knowledge, syempre, iba pa rin marunong ka sa media buying talaga. Ano sa tingin mo yung edge mo na marunong ka ng Facebook advertising? Siguro marunong ako magbasa ng data ng mga videos, kung ano yung mga a-affiliate ko na products and yung mga hooks, yung kung paano ko gumawa ng videos. Idagdag natin. So, ito po yung isa sa biggest flex namin talaga kasi yung asawa ko po is seaman siya, seafarer siya for like 10 years. And then, nung nag-pandemic, syempre nung time na yun, nakakatakot talagang bumalik sa trabaho or mag-abroad. So, sabi ko, dito na lang. Inintroduce ko din siya sa online freelancing. So, ayun, kasi nakakatawa dahil yung ripple effect ng pag-enroll ko sa pagiging media buyer ko, nag-ripple effect siya. Hindi lang sa asawa ko, kundi din sa mga kapamilya ko, sa kapatid ko. And even sa mga friends ko na nag-enroll din sa inyo, coach, kasi nakikita din nila yung life. Yung isa sa biggest flex na nakaka-touch ka rin somehow ng buhay ng iba, na-inspire mo sila. Sila din, nag-change din yung buhay nila. So, mabalik again doon sa asawa ko na hanggang ngayon, 2025 na, nandito na rin kami sa bahay. Pareho kaming nag-work from home and nakag-aalaga ng mga anak po namin. Nakakaiyak minsan, dati lalo nung nag-abroad siya, nung mga malilit pa yung bata. Yung tuwing ihahatid siya, ang hirap mag-let go dun sa airport. Kaya tungtawa ako, coach, nung kasalary ako ng parang 30K yung una kong salary. Naiyak ako. Ayun, parang hindi ko kagad sinabi kasi sa kanya na parang ay sumahod ako ganyan. Kasi nga hindi ko sure kung totoo ba or hindi. That time 2018. So, ayun, nung una kong sahod ng 30K, tuntua ako, sinabi ko sa kanya kasi parang ito yung way out. Ito yung isa sa nakita naming hope. Ay, pwede sa Pilipinas magsama na lang. Pwede hindi na maghiwalay or gano'n. Iyak. Yun po ang isa sa biggest flex. Doon sa panganay nyo, kasama ba siya doon sa first year ng baby nyo? Hindi pa. Ayun. Kasi ito yung pangalawa, pangatlo, kasama na namin siya. Para ngayon, may regret pa rin siya na may hindi nakasamang part ng buhay ng pagka-baby ni panganay namin. Na hindi niya na-experience. Kaya sobra kaming thankful na may opportunity dito sa Pilipinas na kayang mag-earn ng dollars na habang nandito ka sa Pilipinas, kasama mo yung family mo. Paano mo siya na-convince? Mag-online siya, turuan mo siya ng skill. Interested din siya na matutunan ng online freelancing. Kasi that time, ang sahod sa seaman is I think less than $2,000 per month. So parang nung nalaman niya rin na, ganito yung sinasahod sa freelancing, parang ako kailangan ko mag-test sa barko, sa magiging OFW. Kaya hindi siya nahirapang yakapin din yung online freelancer kasi natutuwa siya na may ganyan pala. Na kaya ko palang i-earn yan nang nandito ako sa Pilipinas. And also, yung in-law ko rin, nagsisiman din, babae siya. Ngayon, online freelancer na rin siya. Tutuwa din siya kasi nga, na-open yung mind about online freelancing. Hindi lang pag-abroad ang opportunity. Yung mga kapatid ko, naging open na rin sila sa online freelancing. As of now, yung pangalawa kong kapatid, may sarili siyang client niya na ads launcher and nakikreate din siya ng mga ilo-launch. Yung isa kong kapatid, although siya kasi ngayon, third year college na siya, gusto rin naman niyang aralin talaga. Kaya lang sa school nga. Pero coach, nagagawa niya ng mag-launch ng ads. Yun, nakakatulong ko na siya. Tsaka mag-create ng creatives. So, yun yung maganda din. Yung ripple effect nga na tinatawag. Yung mga aspiring online freelancers. Bigyan mo naman sila ng tip ngayon, Con. Tips ko sa kanila, humanda kayo sa rejections. Humanda kayo sa mga failures. Dahil dyan talaga kayo matututo. Ang pinaka-kinakatakot nila is magpa-interview. Ako lagi ko pong tip, kahit natatakot ka sa interview, pasukan mo pa rin. Kaya di ka makapagsalita ng English, go. I-push mo lang, show up. And syempre, mag-aral naman, ha? I-equip mo yung sarili mo ng knowledge din talaga. So, if curious ka kung ano ba yung online freelancing, wala ka pang idea, or marami kang question about freelancing, kung kailangan ba fluent in English, or yung sinasabi ni Con na kailangan ba magaling ka sa creative, etc. Meron akong generate na media buyer roadmap, which is meron yung 3 videos. Lahat ng mga tanong mo about online freelancing, masasagot dun sa 3 videos na yun, as well as kung paano ka magiging media buyer. Ano yung mga gagawin mo para maging media buyer ka. Ilalagay ko dito sa description box, dito sa baba, yung link kung saan kayo magre-register para maka-access kayo ng free doon sa media buyer roadmap. Again, free, libre, walang babayaran. So, message ko lang sa'yo, Coach, is sobrang thank you again sa opportunity. Salamat at ginamit ka talaga ng Diyos para makapagturo sa amin, sa mga estudyante mo, kagaya ko. Kasi sobrang naging blessing talaga. Sana mas madami ka
pang maturuan. Kasi na-experience ko lahat ng blessing sa buhay ko dahil nag-enroll ako sa course or naging online freelancer din talaga ako. More power, coach. I mean it, more power. Ako noong una mayroon akong toxic mindset before 2018 na, huwag na sana magturo si coach para kami na lang. Kahit dumami tayo na media buyer, napakadami pong opportunities out there. Sobra. Andun na yung blessing ng Diyos. Nasa sa atin na lang kung paano natin yun aabutin. What if ikaw naman ang maka-experience ng ganitong klaseng buhay? Kumikita ka habang nasa bahay ka, kasama ang pamilya mo. Click the subscribe button para sa mga susunod na inspiring stories ng mga successful online freelancers.